Dapat ba ang piliin natin yung magaling magluto at yung maraming alam sa bahay? Yes, yes, kung ang mga nanay ang pag-uusapan bilang anak, yan po ang gusto nila para sa atin. Pero siyempre, dapat po natin consider na sa pagbabago po ng panahon, napakaraming pagbabago po ang nangyayari, baring sa ugali, sa mga nakasanayan, sa mga ginagawa ng mga tao. At compared nga sa mga batang 80s at 90s, masasabi natin na mas exposed tayo sa mga gawaing bahay at ibang mga bagay na ngayon ay nakakatulong po sa atin dahil na-train po tayo sa ganoon. Pero dapat din nating isipin, may mga bagay naman sa generation po ngayon na hindi po natin naranasan, na naging advantage naman po sa kanila at disadvantage po para sa atin. So hindi po natin dapat hanapin yung ating mga sarili sa iba. Yes, may mga nakikita tayo mga kaprom, di lalo yung mga mapagmahal na mga magulang, mapagmahal na nanay, ayaw nila na pagawin, pakilusin sa gawaing bahay yung kanilang mga anak hanggat kaya nila. Maring sabihin ng iba, nako maling ano yon, maling paraan yon, kaya paglaki ng anak walang alam. So iba-iba po tayo ng paraan, iba-iba ang mga magulang ng pagpapalaki ng anak at dapat irespeto po natin yon. So factor po yon kapag ang nakita mong babae, o sabihin na natin pati lalaki, pero mag-focus po tayo sa babae, magaling magluto, maraming alam sa mga gawaing bahay, ano yon, advantage po yon. Pero hindi ibig sabihin kung hindi pa masyadong marunong yung isang babae, parang masyado po natin siyang ida-down, mali po yon. Bakit? Marami na po ako nakita. Nung sa una, wala po talaga silang alam masyado sa gawaing bahay. Pero dahil meron silang sense of responsibility at dahil dedicated talaga sila dun sa ginagawa nila, dumating po yung panahon talagang marunong sila eh. Naging magaling silang magluto. Yung iba nga nag-aral pa ng culinary. Bakit? Meron silang sense of responsibility. Gusto nilang mapaglingkuran yung kanilang asawa at yung kanilang mga anak. Gusto nilang mas maging kapaki-pakinabang sila. Pagdating sa gawaing bahay, wala kang masabi. Pero nung una, walang alam yon kasi hindi nga nasanay, hindi nga na-train sa bahay, lalo yung iba na mga mayayaman, na may mga katulong, 'di ba? At ayaw talagang pakilusin ng mga magulang. So, lumaki sila, hindi talaga sila marunong do sa mga gawaing bahay. Kahit yung mahirap minsan, may mga ganon, hindi sila na-expose sa gawaing bahay, pero dahil sila po ay mga responsable, nung dumating na yung pangangailangan na sila ay nagkapamilya na, kailangan na nilang kumilos, kailangan na nilang matutong magluto sa mga gawaing bahay, okay sila. Magaling sila. So, dapat, ang piliin natin una, hindi porke yung magaling lang magluto, hindi porke magaling ang magluto. Diba? Iba naman yung ugali. Diba? Magaling nga sa gawaing bahay, kaya lang iba yung ugali. Di mahirap din. Siyempre, ang hanapin natin yung magandang ugali at yung meron sense of responsibility. Dahil lahat ng mga bagay rin later on ay pwede nilang matutunan. Yan. So, iwasan po natin yung masyado po tayo mag-judge sa mga tao. For updates, follow nyo po ako. Salamat po!